Bakit hindi kayo magbago ng strategy si Kuya Dennis? Huwag na niyang i-social media. Nakahirap ito, Loy. Pag whatever happens to Dennis, tapos saka palang kikilos yung magkakapatid. Maraming kilay ang nakataas dahil ang tearjerker na rewind movie ni na Dingdong Dantes at Marian Rivera under Star Cinema na kasalukuyang nangunguna sa takila ay wala man lang napanalunan award ni isa. Pinag-initan nga ba ng MMFF Committee ang rewind? Nung narinig ko ito, parang nalungkot ako. Akala ko kasi itong gwapong aktor na ito na ikinasal sa isang napakagandang babae. Akala ko all along maayos ang kanilang relasyon. Nanatili silang magkaibigan habang inaayos ang kanilang anal. Ha? Ito ang importante. Magbigay ka ng clue. Hello mga ka-happy! Ito po yung mga lingkod. Ito po si Mama Loy! Si Papa o si Oti Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. I-check mo na! Dali! Kakadok. Ay, Diyos ko na yan, Anyway, naku, eto na, Loy, baklang-bakla. Kakalungkot, magtatapos na lang yung taon. 28 ngayon, December 28. Tapos, ayan, di ba? 3 days na lang. Ang dami ng mga naghiwalay. Katniel, 11 years. Si Kim C, 12 years. Hindi ko alam kung tama yung nabasa ko na umabot ng 10 years. Si Richard Gutierrez at si Sara Labati. Tapos hindi rin naman nagtagal itong si Cherry Pie Picache at saka si Edo. Noon pa naman talaga alam sa showbiz na wala na sila kasi wala na silang pinopost sa kanilang mga IG accounts, di ba? Pero nanatili silang tahimik, di ba? So, si Cherry Pie ay na-corner lang sa Firefly Festival. At doon na inamin niya na wala na sila ni Edo. So, ano doon? Good friends naman daw sila. Yun naman importante. Yan naman yung nakakatuwa, di ba? Matatanda na sila. Nakakaya mo mag-away-away pa kayo. Hindi na kayo bagets. Nagsasagot-sagutan pa kayo. Kaya nakakatuwa rin naman na natili sila magkaibigan. Yun ang pinaka-importante sa lahat. And I see Miles at si Elijah. Si Miles at si Elijah ay sana magkaibigan pa rin sila. Yan na naman yung mga sana mo Hindi naman talaga sila magkaibigan na. Hindi nga, kung hindi talaga sila magkaibigan na, yun naman ang hiling ko na sana ay, yung alam mo yun, yung civil, ganyan. Anyway, feeling ko naman magiging civil sila kasi may pinagsamahan din naman sila. Di ba? Ang importante ay wala tayong naririnig na paninira ng isa't isa. Diba? Yun ang importante sa lahat. Wala tayong naririnig. Ito na nga pinag-uusapan natin, hiwalayan. Tapos maayos naman yung paghihiwalay ni Cherry Pie at ni Edo. Ito, Lloyd. Na ako kasi parang nung narinig ko ito, parang nalungkot ako. Akala ko kasi itong gwapong aktor na ito na ikinasal sa isang napakagandang babae. Ay kala ko all along maayos ang kanilang relasyon. Di ba nakita pa natin sila sa isang event na inatinan natin na bonggadera pa yung ayos natin. Na si Rao Uson pa yung gumawa natin. Di ba nakita natin silang dalawa? Nakita natin? Sino? Ay, oo! Ang bongga, kakaiba yung outfit ng girl. Ayun na nga. All along, we thought na okay pa rin sila. Na silang dalawa ay ini-enjoy muna ang isa't isa habang hindi pa nagbubunga ang kanilang pagmamahalan. Kasi wala pa silang anak. Di ba? So, akala ko yun yung mga Gen Z or yung mga millennial, mga ganyan, yung mga gusto mo na i-enjoy ang isa't isa. Ganyan. Yung pala, nanatili silang magkaibigan. Habang inaayos ang kanilang anal. Yun ang reaction. Ulit. Ha? Consistent.
Pwede ba? Pwede na ba? Pwede na ba? Tataas ako ba? Hampas ba dapat? Oo. On. Hindi. So on the process yung kanilang annulment. Talaga? Oo. Confirmed yan, Nay? Sabi ng aking source, confirmed daw Ha? na inaayos. Kasi meron na rin na balita noon na sila hiwalay na. Pero ito'y dinedma ng aktor. Yung wala na raw kayo. Oh. Tapos, bye guys. Parang, we're good, we're good. Tapos umalis na siya. Yun. So, doon ako nanggagaling na, ha? So, all along, totoo pala yun. Kailan na nagsimula na yung annulment? Ayun na nga. Nung pandemya pa ito. Ah. So, 2 or 3 years ago pa. Pero hindi mo akalain kasi nung nakita natin sila, ang sweet nila Diba? eh. Siguro may mga ganun talagang couples, no? Na parang siguro, we are at our best kung magkaibigan lang tayo pala. Diba? Hindi naman natin alam kung anong pinag-awayan talaga nila. Pero yun na nga, Lloyd. So, ilang taon din sila? 9! Oh. Hindi sila 9. Kung 2 years ago. Or 3 Hindi years natin ago. alam eh. Siguro mga 7 or 8. Oo, no. Pero, nasad ako. Kasi akala ko talaga sobra silang bongga na, ay, ang taray nito, no? I mean, enjoy talaga nila isa't isa to the fullest. At saka talagang yung personal development nila, yung mga individual dreams nila, talagang ina-achieve nila, di ba? Oo. At sinusuportan nila yung bawat isa. Kung nasan yung isa, nandun din yung isa. Oo. Di ba? Teka lang, paano yung nila, mga conjugal properties? Sabi naman nila sa akin na hindi ka kasama sa partehan, Lloyd. Nalungkot ako nung narinig ko yun. Hindi. Paghahatian daw nila. At yung kanilang loveness, Lloyd, ibebenta na nila. Para mapaghatian kung ano man ang magiging amount noon. Ano sa tingin mo na yung rason? Hindi naman dinitali sa akin ng nakausap ko. No? Pero, ang importante ay maayos ang kanilang relasyon ngayon bilang magkaibigan. Nagsusupport pa rin sila sa isa't isa. Ba't ganyan sila, te? Okay naman pala, ba't maghihiwalay pa? Wala tayo doon, Jex. Hindi naman natin alam kung ano talaga, what really transpired. Yeah. Tsaka may mga ganun, Nay. Diba? Kung kailan naghiwalay, tsaka naging okay. Oo. May mga ganun na. Oo. In fairness, anyway, sana yung kanilang mutual decision na maghiwalay na ay makabubuti sa kanilang mental health, sa kanilang pagkatao, sa kanilang buhay. Ang importante ay nanatili silang magkaibigan. Yun naman ang importante. Hindi yan ang importante. Ito ang importante. Ano? Magbigay ka ng clue. Akala ko sali siya sa hatian eh. Oh, clue, Nay! Ay, gusto mo ako sumigaw dito. Ha? Bakit? Kaya lang, baka marinig mo. Siyempre, sumigaw ka eh. So, huwag mo na akong pasigaw yan. Diba? Ano ba yung clue? Wala akong sinasabi, gaga. Hindi ba yun yung clue? Wala akong gaga. Gusto ko sigawan si Jex, naiinis ako sa kanya. Kasi kung makadikta na nagbigay ako ng clue, parang palamunin niya ako. Ha? At saka mahirap sumigaw dito. Kulob! Oo. Oo. Sasampalin kita. Wala! Oo. Maingay. Kulob eh. Gaga ka talaga. Pero ganyan, pati na sila ni Kim Chu. Ha? Ano kinalaman? Ano kinalaman? Ba't napasok yun? Ano ka sa attitude mo na yan? Iiwan mo na po namin si Jex. Yes. Kasi syempre, bumalik lang kami ha dahil sa'yo. Oo. Para mag-showbiz. Oo. Aalis ulit kami, pupunta na kami ng Corona, California. Ha? So diyan ka na muna. Oo. Ha? Kaya, yung mga padala, dali nyo rito. Mamamasyal lang kami, wala kami Oo. mapasasalubong. Kaya
Ha? Oo. O sige, diyan ka na. Babalikan ka namin. Ilang minuto lang kami doon. Ha? Babalikin kami. Balikan lang, Nay? Oo. Grabe. Nakakaloka, di ba, Jex? Oh, ang bilis-bilis. Tumakbo. Ang bilis-bilis nasa Corona, California. Agad kami, di ba? Di ba? Oh, mamaya darating din kami dyan. Oo. Ganon kadali, Day. Eto na nga, Diyos ko. Alam mo ba, Loy, no, nakakaloka. Yung December 25, meron na agad resulta yung ibang fan page. Naglalabas sila ng resulta ng MMFF. Oo. At ang nakakaloka, ang nangunguna daw ay ang Rewind. Sabi sa Pinoy History 110 million. Tapos sumunod yung Malyari number 2, starring Piolo Pascual, ay 31 million. Ang Penduko ni Matteo Guidicelli, 25 million. Ang A Family of Two ni Alden Richards at Sharon Cuneta, 12.5 million. Yes. Ang Firefly ay 11.1. Siyempre yung When I Met You in Tokyo ni Ate V at ni Boyet De Leon ay 10.1. Ang Kampon ay 5 million at Becky and Badet ni na Pokwang at ni Eugene Domingo ay 3.3. Tapos yung Gumbursa, kung saan nandun si Enchong D, ay 1.4 million. At yung kay Christian Bables, yung Broken Hearts Trip, ay 680,000 daw ang gross. Ibig sabihin ng gross, hindi pa yon ang net. So, less pa yung theater share, less pa yung taxes, ganyan. Pero sa totoo lang, wala naman, hindi naman ewan ko, meron na bang nangyari na naka 110 million in one day ang nangungunang pelikula sa MMFF. Wala pang nangyayaring ganon. Well, ang sinabi ng aking source, totoo daw yung ranking. Eh guys, speaking of totoo ba lahat yan? Yun na nga, ito'y fake news daw, no? Oo, dahil kahit si Attorney Georgie Alonso, ang isa sa producer ng Kampon ni Derek Ramsey, ay nagsabing fake daw ito, no? Tapos meron namang nagsabi sa akin na yung ranking, yes, tama yung ranking daw. Pero walang figures. Oo. Kahit napanood namin yung Rewind at gandang-ganda kami sa movie na yon ni Ding Dong Dantes at ni Marian Rivera, hindi totoong naka 110 million. Utang na loob. Alam mo, magandang ang balita ito kung totoo. Ibig sabihin, sumigla ulit yung movie industry natin, ano? Pero na yun nakakatuwa kasi marami nakabalita na nakikita nila yung pila ng mga tao sa sinihan. Parang buhay na buhay daw ulit ang mga sinihan. Unlike last year na medyo mahina, wala pang 10 million yung first day ng gross ng lahat ng pelikula. Natatakot pa yung mga tao na manood ng face-to-face. Kasi syempre, di ba, may mga pagitan pa yung mga upuan na yon. Kailangan bakante. Tao, bakante, ganun. So anyway, going back, no, magbabago pa yung figures nito. Depende kasi, alam mo, ang pinakamabisa raw o pinaka-effective daw na mag-endorse nito ay ang mga tao mismong nakapanood. Kaya humahataw din daw yung Firefly kahit napakakonti lang ng bilang ng sinihan. Kaya dapat daw dagdagan ng sinihan ng Firefly dahil napakaganda raw nito at lahat daw ng screenings puno. Kaya magandang balita ito, ha? Tsaka alam mo, hindi naman porke napakaraming sinihan ang ibinibigay sa isang pelikula ay ibig sabihin napakaganda ng pelikula, tatauhin yung pelikula, box office sa takilya. Hindi. Kasi di ba equal sharing yan, binobola? Hindi na ba? Minsan kasi yung mga sinihan namimili ng mga artista, yung feeling ng mga theater owners ay malakas ito yung bigay nyo sa amin. Akala ko dati kasi bunutan. Akala ko binubunot yan, equal. Tapos after mga 2 days, 3 days, dun lang may choice. Actually, yung one day nga, yung first day lang, meron na silang projection eh. Kung mataas. Kung malakas to, dagdagan natin ng sine. Tapos yung iba na wale, yun ang binabawasan. So anyway, maganda yan, nakakatuwa dahil masigla na ulit yung industriya at mas marami pang maihimok ngayon na mag-produce ng maraming pelikula. At syempre, pagka ganoon ang mangyayari, napakaraming mabibigyan production people ng trabaho. At syempre mga artista ay alam mo na, masigla na naman dahil marami na naman silang sasalihang pelikula. Sana lang na after ng film fest, ganyan pa rin yung maging
behavior ng ating mga manonood. Pero I think naman magtutuloy-tuloy yan. Basta katulad din ng mga pelikula, yung quality na nasa MMFF, ang patuloy na ipoproduce, no, sa mga coming months or years. Oo, kaya pero sana lang wag nagpapakalat ng fake news. Oo nga. Kasi fake news nga, kaya dapat wag ipakalat. Parang nagpapatrending eh. Oo. Eto na nga, Loy, ang latest doon sa nag-publish ng fake news na Pinoy History fan page. Ayan, nagbigay sila ng kanilang erratum. Ang sabi, the admin who posted certain false ticket sales has been fired and is no longer part of Pinoy History Facebook page. We sincerely apologize. Everything he published is not true. The MMFF is no longer publishes about ticket sales to be fair to each film. Support the Filipino cinema. Pero ito, Loya, ito yung hindi fake news kasi hanggang ngayon ay hindi pa rin nagre-respond ang mga anak ni Dennis Padilla kay Marjorie Barreto doon sa kanyang post na binabati niya ng Merry Christmas yung kanyang mga anak. So talagang hinahanap ng mga marites, ng mga netizen kung nag-comment or nag-like ba ang mga anak ni Dennis Padilla kay Marjorie starring Julia Barreto, Leon Barreto saka si Claudia. Oo, tsaka si Danny. No, kahit pa anak ito ni Kier Legaspi kay Marjorie. So wala pa ring response, no? Yung mga bata, hindi alam mo nagtataka ko, Loy, no? Grabe siguro ang bigat ng nagawang kasalanan ni Dennis sa mga bata. Para to deserve this treatment na parang kahit ano pang gawing pagbati, kahit anong gawing pagpuri ni Dennis sa kanyang mga anak o sa mga ginagawa ng kanyang mga anak through his social media accounts, wala pa ring response yung mga Barreto kids, no? Bakit hindi kayo magbago ng strategy si Kuya Dennis? Huwag na niyang i-social media. Baka mamaya kasi syempre ayaw naman ma-feel na pressure ng mga bata na kailangan kasi nilang mag-reply dahil nga nasa social media. Baka kung privately, baka sumagot. Oo, pero as far as I know, nag-ano naman daw si Dennis sa akin. Nag-reach out naman pero to no avail. Hindi pa rin. Kaya sinesocial media niya siguro baka naman makarating. Hindi ba? Mabuti na nga lang siya ay hindi binablock ng kanyang mga anak sa IG. Kaya natatag pa niya. Oo. Pero siguro, least, Pasko naman, alam mo, napakahirap nito, no? Kung very sorry na si Dennis sa kanyang mga anak. Sana rin, sabihin na rin ni Julia kung anong pwedeng gawin ni Dennis para mapatawad nila yung kanilang ama. Kasi napakahirap nito, Loy, pag whatever happens to Dennis, tapos saka pa lang kikilos yung magkakapatid. Feeling ko magagalit yung mga tao sa kanila. Pero syempre, hindi pa rin naman natin iniaalis sa magkakapatid yung kanilang feelings o yung emosyon nila towards Dennis kung valid naman ito. No? Kaya sabi ni Dennis, pinagpapasa Diyos na lamang niya kung babatiin pa rin siya ng kanyang mga anak. Siguro magbabaka sakali ulit si Dennis ngayong magno-New Year. Kung mababati na siya. Sana, no? Hindi dahil gusto nating pag-awayin sila, no? Kundi tatay rin naman ako. No? Sana ay sa mga anak, baka naman kahit kahit i-like nyo lang, pusuan nyo lang siguro bilang reply sa post ng inyong ama. Diyos ko, napakalaking bagay na niya kay Dennis. Feeling ko na mabubunutan na siya ng tinik mo. Kahit man lang yon ibigay natin. O kaya na through DM, direct message, di ba? Although, syempre, di ba, hindi naman natin talaga aalisin sa inyo yung karapatan ninyo na maging valid yung inyong feelings towards Dennis. Yun lang, medyo nahihiwagaan lang ako talaga. Baka meron pa siguro mas malalang ginawa si Dennis. Kaya ganyan ang trato sa kanya ng mga anak niya. Pero Diyos ko, yan ang aking dalangin lagi. Yes. Sa New Year, sana bongga na si Dennis. Para lalong lumakas si Dennis, no? Oo, di ba? Anyway, Jegs. Oo, ang dami namin dinaldal. Wala man lang nagko-comment sa likod. Correct. Ay, may nagko-comment pala. Halika. Ay!
Ay, Jex, pinapakilala namin sa inyo yung third natin. Ito yung na, Hollywood, kinikilala sa Hollywood bilang, bilang authority. Authority naman. Yeah, Showbiz authority sa Hollywood. Ang friend natin si Oliver Carne. Yes. Hello po, Merry Christmas. Hinintay namin si Tamerlane Matilla. Oo, dahil gagala na naman ang mga lola mo. Yes. Oo, ha? Ayan na. Anyway, Jex, paano? Hindi namin maisasama dyan si Oliver, no? Kami na lang ulit ni Loy. Dalawa lang yung kasya eh. Ha? Oo, dalawa lang yung kasya sa sinasakyan natin. Oo, sige. Halika na. Paano, ha? Iiwan na namin siya. Diyan ka na, Oliver. Ito na kami, Jex. Sandali, Jex. Diyan na kami. Wait! Makaloka. Yung SX? Pupunta ulit dito sa tindahan. Jex! Grabe. Galing! Paano yung nagagawa? Ang hangin, nagulo yung buhok ko. Diba? Ay, ang lamig-lamig doon, Jex. Grabe. Grabe, oo. Inggit na inggit ka, no? Mali-mali kasi sagot mo sa cons. Oo. Anyway. Hindi ka tuloy nakasama. Blue paper tuloy. Anyway, ang napanood po namin talaga ay 3 pelikula lamang bago kami tumulak patungong USA. Ang Rewind na napakaganda. Confirmed yan. Na talagang lumuha kami doon. Starring Dingdong Dantes at Marian Rivera. Oo. Ang feedback kay Dingdong Dantes, ha? Napakahusay daw ni Dingdong. Correct. Sabi ko sa Dingdong ang galing niya doon sa eulogy. Curious kayo kung ano yung eulogy, naku, panoorin niyo yan. Correct. Ito rin pinaiyak ako, pinaluha din tayo nito. Loy, yung A Family of Two. Yes. A mother and son story starring Sharon Cuneta and Alden Richards. Ay, grabe. Iyak din si nanay dyan kasi naisip niya yung mga anak niya. Correct. Parang hindi mo naman naisip ang nanay mo, kaya hindi ka umiyak, ano? Hindi, naiyak din ako kasi naisip ko yung mami ko. Maming-mami ko yung gano'n yung bago magpa-picture, magli-lipstick muna. Diba? Tapos ang napanood pa namin isa, yung Malyari na nakakaloka, nakakatakot pala. Akala ko naman period movie ito ng bonggang-bongga. Pero Diyos ko, pinatili kami. Grabe. Pinaangat ang puwet ko sa upuan, sa bulat, sa sound effects na napakahusay. At syempre, yung si Papa P, no? Kahit gwapo, nakakatakot din pala. No? Ang husay ni Papa P. Yung dati pag ako na lang, Papa P, ako na lang. Hindi, dito nananaksak siya. Ay! May baril-baril pa, Diyos ko po. Diyos ko. Huwag na ako, Papa P, iba na lang. Yan po yung mga 3 napanood namin. Papangalan na kayo kung gusto nyo panoorin yan. Pero kami po, ay yan ang napanood namin. Depende na sa inyo. Dahil mamahal ng mga sinihan ngayon. Yes. At syempre pa, yung hindi naman natin mapapanood yung 10. Oo nga. Diba? Mamimili ka lang naman talaga at depende ka sa budget mo. Although hindi natin napanood na yung Gomborzan nila Enchong D. Ang ganda ng reviews. Oo. Even the Firefly. Umiiyak din daw. Firefly daw maganda. Anyway. Ito na nga, Loy, no? Taon-taon na lang kapag ginaganap ang Metro Manila Film Festival Awards Night ay lagi ring napupuno ng tanong at intriga. At ngayong taon nga, maraming kilay ang nakataas dahil ang tearjerker na Rewind movie ni Dingdong Dantes at Marian Rivera under Star Cinema na kasalukuyang nangunguna sa takila ay wala man lang napanalunan award ni isa. Pinag-initan nga ba ng MMFF Committee ang Rewind? Siyempre, di ko masagot ang tanong na yan, kahit i-fast forward nyo pa. Aalamin muna natin, ha? Samantala, ito na ang list of winners ng MMFF. Ang Marichu Vera Perez Maceda Memorial Award ay iginawad kay Mother Lily Monteverde ng Regal Films. Iginawad naman ng Fernando Poe Jr. Memorial Awards for Excellence para sa When I Met You in Tokyo. Gatpuno Antonio J. Villegas Cultural Award naman ang nakuha ng Gombursa. Best Float ang When I Met You in Tokyo. Best Sound Design ang Gombursa. Best Musical Score ang Malyari. Ang Finga Licken ang Best Original Song ng Becky and Badet na inawit ni Eugene Domingo. Habang shock na shock si Eugene Domingo nang tanggapin ito dahil hindi siya makapaniwala.
Ang Best Visual Effects naman ay nakuha ng pelikulang Malyari. Best Production Design ang Gombursa. Best Editing ang Kampon. Best Cinematography ang Gombursa. Gender Sensitivity Award ang Becky and Badet. Best Screenplay naman ang nakuha ng Firefly. Best Director naman si Pepe Jokno para sa Gombursa. Ang Best Child Performer naman ay nakuha ni Ewan Mikael para sa pelikulang Firefly. Si JC Santos naman ang tinanghal na Best Supporting Actor para sa Malyari. Si Miles Ocampo naman bilang Best Supporting Actress para sa Family of Two. Si Cedric Juan naman ang tinanghal na Best Actor para sa Gombursa. Si Miss Vilma Santos naman bilang Best Actress para sa When I Met You in Tokyo. Para sa Best Picture naman, tinanghal na 4th Best Picture ang When I Met You in Tokyo. 3rd Best Picture ang Malyari. 2nd Best Picture ang Gombursa. At ang tinanghal na Best Picture ang Firefly. Congratulations to all the winners. At sana ay mas marami pang pelikula ang i-produce para sumiglang muli ang pelikulang Pilipino. Kwentuhan nyo naman kami, comment below ninyo kung ano na yung mga napanood ninyo. Yes. At kayo baka meron kayong review dyan, ha? Oo. Comment below kayo, ha? Mm-hmm. And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito ba si Mama Loy? Ako yung mga nanonood sa amin na hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na! Kasi it's easy. O, may English, napunta lang ng US. It's easy. You just have to click the subscribe button below, okay? At kung naibigay pa ang episode nyo, natin kayong komento sa lahat namin, chika! I-comment nyo na pa yung below, i-click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dahil pag click niya, kayong unang-una manonotify na meron kaming latest update. At syempre, pang kanya-kanya namin channel. Yes! Sana manonood mag-subscribe po kayo sa akin channel. That's Mama Loy! M-A-M-A-L-O-I. Naku po, i-vlog ko po dyan. Sunod-sunod yung aming mga kaganapan sa US of A. Kasi first time ko po na makapunta doon at first time ko lumipad out of the country kasama ang buong pamilyang Diaz. Diba? Kaya nakaka-excite po. And thank you so much, Dr. Jessica D of Ideal Vision for our eyewear. Jex. At sa Tita Jegs Channel, patuloy pa rin po ako namimigay ng pamasko dyan habang kayo ay nasa Amerika. At pasalamatan ko lang, te, ang Marie Francis Aesthetic Center, ang Just Relax Massage and Spa, at ang Ideal Vision. Thank you po. Yes, Doc Jessica T, maraming salamat. Thank you, Doc. Doc JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic. Thank you po, Doc. Celeb Skin at the Premier Drip naman for my skincare. At syempre pa, ang nabugbog na tuloy, no? Sila sa ka-interview, pero iba yung aking atake ng pag-interview. Kay Brother Boyet De Leon at kay Star for All Seasons, Miss Vilma Santos. Ito po yung interview hindi makakalimutan ni Ate V. Yes. Siya na mismo nagsabi. Oo. One for the books daw. Oo, diba? Yan po ay sa OG Diaz Inspires. At kung wala pa ko kayong plano para sa New Year, baka gusto niyo mag-New Year out of town kasama ang inyong pamilya, mayroon pong promo ang Highland Valley Resort, the Valley of the North sa Pantabangan, Nueva Ecija po yan. Visit niyo na po yung kanilang social media accounts para po sa mga detalye ng kanilang New Year countdown, di ba? Yeah. Happy New Year, Tita Gen and Tito Julius! Pang-spread naman namin siya. Ay, Anyway, syempre, ang The Ohana Boracay Beach Resort. Yes! Boracay, ha? Meron din yata silang pasabog this New Year countdown. Oo, at saka para sa Ati-Atian Fiesta. Correct. Visit lang po kayo sa ohana.com. Yes! At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod, Papa Oz and OGBS na lagi nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot. Magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing! Every kissing is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi nyong inihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Maiwan ka na namin, babalik na naman kami doon. Oo nga ha? Oo, kasi papunta naman kami ng New York. Oo. Pasensya na, Jex, ha? Sir Romer, padala niyo sa kanila. To meet Sir Romer of RCC Stacking Solution USA. And Tita
Tita Rose Santos. Hello, Yes. Tita Rose. And Tita Lillian and Tita Marianne. Yes. And Oliver and Tamerlane. Yes. Bye, Jex. Bye. Padala nyo na lang po sa kanila. Bye! Take care. We'll see you again next year, Jets. Mamimigay daw sa vlog, tapos wala namang pera.